Panibagong video na naman ang isishare ko sa inyo ngayong araw. At ngayon nga, ibabahagi ko na naman kung paano ako nag-install ng flexible solar panel dito sa e-bike. Ang unang step na gagawin ko dito ay kinakailangan ko munang matanggal itong mga tornilyo na nakakabit dito sa kanyang existing na lalagyan dito sa taas. Ito kasi yung target natin na paglalagyan natin ng bracket na pagkakabitan naman ng frame ng ating solar panel. At ito na nga, natanggal na natin at meron na naman tayong maipapakilo mamaya. At ito naman yung aking gagamiting solar panel. Mas pinili natin gumamit ng flexible na 120 watt solar panel na kung saan saktong-sakto naman ito sa bubong ng e-bike na ating pagkakabitan. Pinili nating subukang gamitin ang flexible type nang dahil ito ay mas lightweight, mas magaan kumpara sa ibang type ng solar panel. Itong solar panel na ito ay kayang mag-supply ng 120 watts, 18 volts at almost nasa 7 amperes ang kaya nito base dito sa kanyang specs. Nang dahil medyo excited tayong maikabit ito, wala na tayong ginawang further testing pa dito sa solar panel na ito. Salpak agad natin yan, wala na tayong kung ano-ano pang testing na gagawin. Ito naman ay merong bigat na almost 1.7 kilos na saktong-sakto din namang magkasing bigat lang dun sa tinanggal nating carrier dun sa taas kanina. At bago ko simulan ng actual installation, ito yung mga parts na nai-ready ko na. So ayan, yung mga tornilyo at ganoon din yung framing na gagamitin natin. Mas prefer ko din na gumamit ng stainless na tornilyo para hindi basta-basta kalawangin. So ang unang gagawin natin dito sa flexible solar panel ay lalagyan natin ng framing dito sa gilid para meron tayong pagkakabitan ng tornilyo mamaya dun sa mismong bracket sa bubong ng e-bike. Okay, ito na nga yung resulta ng ating framing sa solar panel. Then, kung mapapansin nyo, naglagay na din ako ng epoxy sa mga tornilyo para maiwasan na din ang tagas kapag umuulan. Kagaya nga nung sinabi ko kanina na gumamit tayo dito ng flexible na solar panel para ma-maintain natin yung pagiging lightweight nung taas ng e-bike natin. Nang dahil isang factor din sa e-bike yung bigat ng mismong chassis at mga karga nito. Kaya sa mga nag-i-e-bike, kung mapapansin nyo, mas mabilis maubos yung charge ng battery kapag mabigat yung karga ng e-bike. Itong ganitong klase ng solar panel ay first time din nating gagamitin sa mga ganitong klaseng application na ikakabit natin siya sa e-bike. Kaya ito ay hindi natin mairekomenda sa mga may e-bike din na gustong sumubok. Itong aking video ay actual installation lang at hindi nagbibigay ng guarantee na tatagal or matibay ba itong ganitong klaseng solar panel. Para sa mga gustong sumubok, pwede nyo ring subukan syempre, pero yan ay at your own risk. At ito na nga yung actual installation ng ating solar panel dito sa bubong ng e-bike. So yan, pati mga wirings na setup na rin natin, medyo inayos lang natin ang pagkakalagay dito para hindi siya ganon pansinin. Tapos ayan, pinagapang na lang natin siya dito sa ilalim papunta dito sa box ng ating controller at battery. So yan, dito naman natin i-connect yung pinaka-charge controller mamaya. Pero bago yan, syempre, i-check muna natin yung mismong output nitong ating solar panel kung gaano kataas ang voltahe na kayang ma-harvest nito. So ayun, meron tayong 18.8 volts, so medyo makulimlim siya ngayon. So, ina-expect natin dito na mas tataas pa yan kapag medyo maaraw ang panahon. Ito naman yung Boost Solar Charge Controller na gagamitin natin na kung saan itong controller na ito ay meron itong input voltage na 12 volts hanggang 50 volts. Kaya pwede din yung ating solar setup dito sa ganitong klase ng charge controller. Pasok siya sa range na nire-require nitong Boost Charge Controller at ito naman ay merong output voltage na pwede kang mamili kung ano yung settings na required doon sa iyong e-bike. Kung iyan ba ay 24 volts, 36 volts, 48 volts, 60 volts, or 72 volts. Ito po ay hindi natin pinopromote sa ibang mga gusto ring mag-build ng ganitong setup kasi ito po ay first time din nating masusubukang gamitin
at kailangan pa din nating ma-observe ang quality nito. Itong actual design nito ay meron siyang input. So ito yung wire na ikakabit natin sa solar panel. At syempre maging mindful lang tayo doon sa polarity. Posibleng masira kung baliktad ang pagkakabit nito. Itong kabilang side naman, ito naman yung wire na papunta sa output natin or doon sa i-charge na battery. Then itong kanyang panel, meron itong dalawang indicator para sa solar at para sa battery, na pwede mo rin siyang iset kung anong voltage rating ng battery na i-charge mo. Simula sa 24 volts, pwedeng 36 volts, 48 volts, 60 volts, or di kaya ay 72 volts. So ayan nga, medyo nakajack pa tayo sa ngayon, ang init ng panahon. So meron tayong 21.8 volts ang reading natin sa ngayon. So medyo magandang panahon ngayon, kaya medyo mataas ulit ang ating harvest. At ngayon nga, susubukan na nating i-connect dito sa ating solar panel itong Boost Solar Charge Controller. Kung effective nga ba siya at gagana. Tara, tingnan natin ito. Ito na yung ating actual testing dito na kinabit na natin yung ating Boost Solar Charge Controller sa solar panel. At ito nga, meron tayo ditong actual reading na 57.17. So, medyo mataas. Okay, so itong voltage na ito ay pwede nating gamiting pang-charge sa mga e-bike batteries. Itong charge controller na ito ay may settings kung gusto mo pang itaas yung voltage output mo, kagaya nitong paggagamitan ko sa ngayon na kung saan ang tinatarget natin dito ay 60 to 70 volts. Okay? At ito na nga ang actual wiring dito sa Boost Solar Charge Controller. At nakakabit na siya ngayon dito sa ating solar panel. Nakasit na rin yung ating Boost Solar Charge Controller sa requirement nitong ating e-bike. So kaya ayan no. Tingnan natin yung kanyang reading. Siya ngayon ay umaabot ng almost 71 volts. Ayos, taas na ito. Masusubukan natin ito ngayon kung gaano katibay or ano yung performance nitong ganitong klaseng Boost Solar Charge Controller. Okay, ito naman yung next nating gagawin dito. Kailangan kong buksan itong compartment ng controllers natin para matrace natin kung saan tayo pwedeng mag-tap ng wire. So ayan, kita mo yan, no? Ganito pala kagulo ang wiring nito. Mas magulo pa sa magulo. Siguro next time kapag meron tayong free time. So try natin ayusin ang wiring nito. Pero sa ngayon, hanapin lang muna natin kung saan tayo pwedeng mag-tap or magkabit ng ating Boost Solar Charge Controller. So ayan, at ito nga yung aking ginawa ditong wiring. Kinakailangan ko lang itong i-parallel dito sa charging line nang dahil base sa testing natin, yung actual output nitong ating Boost Solar Charge Controller ay almost identical lang din doon sa mismong voltage out nung charger na ginagamit natin. At ito na nga, parang walang nangyari, no? So natapos na nating ma-install at ma-connect yung ating Boost Solar Charge Controller doon sa mismong system ng e-bike natin. So ito na, working na siya ngayon. Indicated na dito sa ating panel na merong supply galing sa solar panel. At ganun din, connected rin yung ating battery dito, nakailaw na rin yung kanyang indicator. Then nakikita natin dito yung voltage na 62.8 volts, almost 63 volts na yan naman ay hindi siya nagkakalayo dito sa actual reading natin dito sa gauge natin. Ayan, no? Meron tayong 63 volts dyan sa gauge natin. At siguro naman ay makakatipid na din tayo ngayon sa pag-charge ng ating e-bike nang dahil hanggat ito ay nakakasagap ng sikat ng araw ay meron tayong libreng kuryente na ma-harvest at ma-charge doon sa ating battery. So yan, pwedeng-pwede na tayong magligpit ng ating mga kalat at nang ma-testing na natin ito. Okay, doon sa mga nagtatanong na kung pwede pa din bang gamitin ang existing charger. Yes, pwedeng-pwede pa rin po natin siyang gamitin at ikabit doon sa kanyang existing na charging port. Ang totoo nga ay itong solar setup natin ay backup charger lang ito at ang pinakang main charger talaga natin ay yung AC adapter natin. Okay, tara, mag-actual test tayo ngayon. Meron tayong 62 volts at ang oras na ngayon ay 10 a.m. Meron tayong 62 volts, so saktong-sakto.
hindi natin mapipredict yung panahon kung ito ba ay iinit o uulan. Okay. So sa ngayon, no? Pero iwan na lang muna natin ito at balikan natin maya-maya. So subukan natin simula sa 62 volts, gaano kataas o kalaki yung charge na maikakarga sa battery nitong ating in-install na solar panel. So ayan, tara. Iwan muna natin tong e-bike at mag-SM muna tayo. So ayan nga, makalipas ang ilang oras, balikan na natin ito at ngayon sakto 1 PM. So nakaharvest tayo ngayon ng 64 volts. So kanina from 62 naging 64 volts na ngayon. So ayan, kitang-kita na natin ang kahalagahan ng setup natin. Hindi ka na mag-worry na baka malobat yung e-bike mo sa parking. Kahit tumakbo ka pa dito ng malayo at malobat ka, ayos lang, walang problema. Basta matimingan mo na maaraw ang panahon, makakauwi ka pa rin. Tara, let's go! Ngayon sa mga gustong sumubok nitong ganitong klaseng setup na yung kanilang existing na e-bike ay lalagyan ng solar panel para ma-charge yung kanyang battery, mas advantage kung may sapat kang kaalaman kung paano gumagana at sineset up itong ganitong sistema. Meron kasing mga misinterpretations na kapag naka-solar na yung e-bike ay hindi na kayo magcha-charge. Ang sagot ay siyempre depende sa paggamit ng e-bike. Kung lobat na yan at walang araw, i-charge mo na. No? Baka inaasa nyo na porket naka-solar panel kayo, hindi na kinakailangan mag-charge, baka ma-disappoint kayo. Meron din kayong mga kinakailangang i-consider dito at ito rin ay nangangailangan ng maintenance para mas tumagal at maging effective ang setup. Hindi yan yung basta nagpakabit ka na lang ng solar ay ayos na, takbo-takbo na. Posible rin yung inaakala nyo na makakatipid kayo, baka mas mapagastos pa kayo ng mas malaki. Posible rin yung setup nyo kapag hindi yan tama ay magsanhi pa siya ng sira sa inyong e-bike. Wag naman sanang masunog. Kaya minsan mas mainam na suriin muna at pag-aralan kung ito ba ay angkop para sa'yo. Hindi yung sistemang gaya-gaya lang tapos kapag nasira, magbibigay ng negative feedback. Ay, nako, ayaw ko na magsalita. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at huwag kalimutang isubscribe ang aming YouTube channel, AVG Solutions. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.